Healthy naman po yun, no? Healthy yun sa mga pastor dahil talagang ah, tinuturing po namin itong paglilingkod na ito bilang sagrado, no? At ang Diyos po ang aming sinasaloob na siya ang mangungusap sa atin sa bawat mensahe na atin po naririnig kada linggo. So, sa atin pong pagtatapos ng serye, so as we finish our series, by the way, according to Brother Raymond Bisnab, he has a guest who is a foreigner, so we welcome you, sir. So, please bear with me because I'm not that fluent in English, so I have to say my message both in Tagalog and English. Please bear with me. Okay, so tayo po ay pupunta sa mensahe for this morning. We're going to conclude our series. Alam po naman natin yung series natin. Ito yung since this is the Bible month, no? Every year the Philippines celebrates Bible month of January, no? Itong January, ito po ay Bible month natin. And it is a law in the Philippines that the Philippines or the Filipinos should celebrate Bible month. And now we have this series. Si Pastor Jun po ang nagsuggest niyang series na yan, Align When God's Word Brings Life. LIFE, Love, Integrity, Faith, Engagement. To our hearts and to our homes. And our message for this morning is entitled, Empower Us, Lord. Empower Us, Lord, which is found in Ephesians chapter 4, verses 11 through 16. Okay, so let me start off with an illustration. Sa larong basketball, so let me say that in Tagalog. Nakita nyo ba ang coach na siya yung naglalaro sa loob ng court? Hindi, no? Hindi. So you cannot see the coach of a basketball team inside the court playing. Imposible yon. That's really impossible. Ang coach, karaniwang siya din ang trainer at siya ang naghahanda sa players. At ang players ang dapat na pumapasok at naglalaro sa court. Ganon din naman, pinagkalooban po ni Kristo ng mga leader ang iglesia. Not to do all the ministry themselves, but to empower every believer to serve. To empower every believer to serve. And my big idea for this sermon is that God empowers His church through leaders, but the goal is that the whole body grows strong, united, and mature, aligning us to missional engagement. And let's all stand up for the reading of His Word, found in Ephesians chapter 4, verses 11 down through 16. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. May the Lord bless the reading of His Word. You may all be seated.
For my introduction, let me cite Paul's vision of the church as Christ's body. Ito pong sulat na ito ni Apostle Pablo, this epistle of Paul to the Ephesians, madalas po itong tawaging crown jewel of ecclesiology. Pag sinabi pong ecclesiology, it means the study of church. Ano po? So, ito pong Ephesians, this epistle of Paul to the Ephesians is called the crown jewel of ecclesiology. Sa Tagalog po, hiyas dun sa korona, no? Hiyas ng korona ng katuruan ni Pablo tungkol sa iglesia. Ipinapakita nito ang dakilang pangitain ukol sa iglesia, hindi lamang bilang isang institusyon, kundi bilang buhay na katawan ni Kristo. The living body of Christ. Church is the living body of Christ. So here, Paul reminds believers that we are no longer strangers or outsiders, but fellow citizens and members of God's household, built on Christ as the cornerstone, as stated in Ephesians chapter 2, verses 19 and 20. So yun po ang paalala ni Pablo, na hindi na tayo mga dayuhan, hindi tayo outsiders, hindi tayo hiwalay. Mga mamamayan tayo, kasapi ng sambahayan ng Diyos, miyembro ng sambahayan ng Diyos na itinayo kay Kristo bilang siyang batong panulukan. And ang style po, Apostle Paul's style in writing his epistles, it's usually divided into two. The first part is doctrinal. Yun po yung pagtuturo ng mga doktrina, no? Mga katuruan ng pananampalatayang Kristiyano. And the second part is practical. So here in Ephesians, it has 6 chapters. And it's divided into two. The first 3 chapters are doctrinal, while the second division is practical. And here in Ephesians chapter 4, Paul shifts from theology to practice, urging the church to walk worthy of the calling by living in unity, humility, and love. So, yan po sa Kabanatang 4 na ang ginawa po ni Apostol Pablo pagkatapos niya ituro sa chapter 1 hanggang chapter 3, yung pong mga katuruan ng Kristiyano, yung doktrina, pagdating niya po sa chapter 4, ay kung paano ipamuhay yung doktrina. Paano ipamumuhay yung doktrina. Na sa chapter 4 verse 1, sinasabi nga po doon, andun yung phrase na, walk worthy of the calling. Sa Tagalog po, lumakad ng nararapat sa pagkatawag. You as a Christian is called. You are called to walk worthy. So ito po ang nakatakdang direksyon. Ang iglesia, hindi po ito passive gathering, no? But this is, or the church is an active organism. It's an active organism empowered by Christ Himself. So, hindi po ito isang institusyon lang. Ito po ay isang buhay na organismo. Buhay ang iglesia. Kaya ikaw, naririto ka, bahagi ka ng iglesia, kasama ka sa buhay na yan. And here also, there is a need for empowerment in today's church. Dahil tulad nga po ng unang iglesia na humarap sa mga hamon, ano ba yung mga hamon na hinarap nila? Mga maling katuruan, mga pagkakabahabahagi, maging ang pag-uusig. Tayo rin naman po ay nabubuhay sa panahon ng maraming pagsubok. So, just as the church faced these pressures, no?
like the false teachings, divisions, persecution, we too live in a time of challenges. So, andyan po yung mga distractions sa buhay natin, like materialism, no? Consumerism, sobrang pagkaabala, no? Abalang-abala ka sa cellphone mo. At marami pang iba't ibang mga tinig na humihila sa mga mananampalataya. Palayo sa pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Brothers and sisters, divisions threaten unity. Marami pong pwedeng maging problema ang iglesia. At wag nawang mangyari sa iglesia ang sinasabing pagkakahati o division. Hindi po iyan nakalulugod sa Panginoon. May mga pagkakabahabahagi nagbabanta sa pagkakaisa, mga pagtatalo sa doktrina, agwat ng henerasyon, mga pagkakaiba ng kultura at maging mga personal na alitan sa loob ng kongregasyon. And in such a climate, in such a condition, we as a church, or the church in general, cannot rely on human strength alone. We need divine empowerment. Divine empowerment. We need that to remain faithful, to grow in maturity, and to shine as Christ's witness in the world. And without empowerment, the church risks becoming stagnant. Yun po ang maaaring mangyari, no? Magiging tigang ang iglesia, hati-hati, o walang bisa sa kanyang misyon. Walang bisa sa kanyang misyon. Ineffective ang church pagka ganito po ang sitwasyon. We have to maintain the unity in the church para maging mabisa po tayong saksi para sa Panginoon bilang isang iglesia. Nakakita na ba kayo ng lampara? Yung mga lampshades nyo, no? Ang gaganda niyan, mamahalin yan, binili nyo, nilagay nyo sa sulok sa sala. Pero without its power, it's useless. Same with the church. If the church is not empowered by Christ, it is useless. So, but there is a good news. The good news is that God has not left His church powerless. He equips us through gifted leaders like the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. These people, given by God, serve not for their own glory, but to build up the body. Yan po ang magandang balita. Hindi iniwan ng Diyos ang kanyang iglesia na walang lakas. Ibinigay niya po ang kaloob ng mga pamumuno sa iglesia. Salamat po, no, na may mga pastor na namumuno sa iglesia. But these gifts, enumerated here in Ephesians chapter 4:11, these gifts are not ends in themselves. They are means by which the church is equipped, edified, and established in unity and maturity. Kaya po, mga kapatid, ang empowerment, this is not about individual strength, but about the whole body growing together, each part doing its work until we reflect the fullness of Christ. Yan po ang napakaganda. Kaya pag sinabi nating empowerment, di ba sa Tagalog ng empowerment ay pagpapalakas, pagkakaloob ng kapangyarihan. Ang empowerment po ay hindi tungkol sa individual na lakas,
kundi tungkol sa buong katawan, the whole body, buong katawan na lumalago ng magkakasama. Bawat bahagi gumaganap ng tungkulin hanggang sa maipakita natin ang kapuspusan ng Panginoong Hesukristo. So this is where we turn now to see how God empowers His people through His gifts and how we, as His church, can embrace the empowerment for His glory. And so, let me have the first point, empower for equipping. According to verses 11 and 12, the first part of verse 12, nilagay ko po sa Tagalog, no? Siya ang humirang upang ang ilan ay maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at guro. It is Christ Himself who gives this gifted men. Dahil ang iglesia ay katawan niya ni Kristo. Ang iglesia po, ikaw, ako, tayo, sa kabuuan, tayo ang iglesia. At tayo ang katawan ni Kristo as a unit. At dahil siya ang ulo ng iglesia at kanyang iglesia, binigyan niya ng mga ngalaga ang iglesia. So, humirang siya ng mga tagapanguna. He decided he is the architect of the church, and leadership in the church is not man-made but Christ-given. Kaya po, ito'y hindi basta-basta na pribilehiyo. Ito ay personal na provision ni Kristo upang kanyang mapangalagaan ang iglesia. And just as Dr. Timothy Keller notes, sabi niya, Christ does not keep His power to Himself. He distributes it through His people by giving them specific roles to build up the church. Yan po si Dr. Timothy Keller. Patay na po siya, no? Namatay siya sa pancreatic cancer. Kita nyo, no? Ang mga pastor po talaga, maraming sakit yan kasi madalas na pe-pressure. Maraming stress. Kasi nga po, mahirap talaga magpastor. No? Ako nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon kahit ako'y medyo may edad na. Salamat sa mabuting kalusugan, sa maayos na kalusugan, sa kanyang pagsusustain. By the way, ito pong si Dr. Timothy Keller ay isang Presbyterian pastor sa Amerika. So, ito pong mga binigay ng Panginoon na mga gifted servants. Their role is not self-serving, but this is for the church's benefit. And so, Paul lists apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And these roles are not titles of superiority, nor for prestige or personal gain, but gifts for service. They are for the benefit of the church. Sabi nga po ni John Stott, he once said, the Christian minister is not to dominate, but to equip. Ngayon, isa-isahin po natin itong mga binanggit. By the way, kung gusto nyo pong malaman yung mga spiritual gifts, meron pong 3 passages kayong pwedeng puntahan sa Bible. Nandyan yung Romans chapter 12, 1 Corinthians 12, and this list in Ephesians chapter 4. So there are basically 3 passages na pwede po ninyong puntahan para malaman nyo kung ano-ano ba itong mga spiritual gifts that Christ can endow, no, doon sa mga mananampalataya. So, ikaw, sa palagay mo ba, alam mo na yung spiritual gift mo? Siguro matagal ka ng Kristiyano. Kung matagal ka ng Kristiyano at hindi mo pa alam yung spiritual gift mo, problema yan. Kailangan mong kumonsulta sa mga pastor. So, isa-isahin po natin yan. An apostle. An apostle is one who is sent with a commission. 12 po ang mga apostol na hinirang at inatasan ni Kristo ng face-to-face. Wala na pong nadagdag dyan, kundi si Apostle Paul. Siya yung 13. At natapos na po ang kanilang gampanin. Basically,
they laid the foundations, di ba? Especially doon sa first church, yung first century church. So sila po ang naglatag ng mga pundasyon ng iglesia. Kaya sa ating panahon, kung sasabihin na may mga apostol pa, kagaya nung alam nating malaking simbahan ngayon, may apostol sila, no? Apostol, letter F ang simula ng apelyido niya. Wala na po yun, no? Maling katuruan yan. Pag sinabi mong na, dapat may apostol tayo rito sa church, no? Siguro meron na apostol ng apelyido. Ang mga propeta, karaniwan natin kinokonekta ang mga propeta sa mga prediksyon ng mga mangyayari sa hinaharap, pero hindi ito ang pangunahing tungkulin nila. Ang New Testament prophet ay ang mga naghahayag ng salita ng Diyos. Nung panahon kasi ng unang iglesia ay wala namang hawak na Biblia, wala pang bagong tipan, yung mga panahon na yan. Yung mga mananampalataya ay nakikinig lamang sa nagpapahayag ng salita ng Diyos at karaniwan ay ang mga propeta ang mga gumagawa po nito. Ang mga propeta ay tagapaghatid ng mensahe ng Diyos at sa panahong ito, ang modern day prophets ay maaari nga pong ang mga pastor, ang pwede nating ituring na mga modern day prophets sapagkat sila ang naghahatid ng mensahe na nakasulat na sa Biblia. Ano naman yung mga ebanghelista o yung evangelist? Ito yung mga tagapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga ito ay naglalakbay sa iba't ibang lugar upang abutin ng ebanghelyo ang mga wala pa kay Kristo. Now, let me tell you this. All of us should do the work of an evangelist. Lahat po tayo. We should do the work of an evangelist. Hindi lamang po ang evangelism team namin ang gagawa nito. Tayo pong lahat. We have to do this. But this does not mean that all of us are evangelists. Lahat tayo, gagawin natin yung ginagawa ng mga ebanghelista. Pero hindi naman ibig sabihin na ebanghelista tayo. May kilala po kayong ebanghelista, di ba, sa radyo? Si Ebanghelista Paul Mortis. Nakikinig ba kayo ng DCAS? Sa madaling araw, maririnig po ninyo si Ebanghelista Paul Mortis. At ilang beses ko na pong na-meet siya at napakinggan na sa kanyang mga mensahe. So, mayroon po talagang mga, bagamat dapat natin gawin yung mga ginagawa ng mga ebanghelista, meron naman din talagang ang kaloob nila ay evangelism. Halimbawa po, yung pumanaw nga po na si Billy Graham, no? Evangelist siya. At siyempre, naririyan po ang mga pastor at guro. Kung papansinin ninyo ang salitang the, no, sa English, hindi po nakakabit doon sa teacher. Bakit? Ito po ay dahil ang pastor ay hindi lang tagapanguna, kundi pati siya ang pangunahing guro sa iglesia. Pagtuturo ng salita ng Diyos ang kanyang pangunahing tungkulin. Pinagpapastulan niya ang kanyang kawan sa pamamagitan ng pagpapakain ng salita ng Diyos. Sila ang mga tagapangalaga ng mga mananampalataya upang sila ay matuto sa mga aral ng Diyos na nasa kasulatan. Now, in Filipino culture, di ba, pag may mga teacher tayo, we honor them. We honor teachers. Why? Because they shape lives of their students. How about in the church? In the church, leaders are spiritual teachers shaping disciples for Christ. So, hindi naman po sa self-serving yung aking pinapahayag. We have to respect and support our leaders. Not because we are perfect or our leaders are perfect, but because they are God's provision for your growth. Itinakda po ng Diyos ang mga leader sa iglesia para sa iyong paglago sa buhay spiritual mo. And then, in verse 12, sabi po, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Ang Tagalog ng equipping ay pagpapahanda at pagbibigay ng kasanayan. So, binibigyan tayo ng Diyos ng mga kakayahan para sa gawain niya. Equipping means teaching or training, preparing or mentoring, and modeling. So, teaching provides knowledge,
mentoring provides guidance, and modeling provides example. It's not just about sermons, but about life-on-life discipleship. Buhay sa buhay na pagdidisipulo. So leaders empower believers to discover their gifts and use them, and leaders sharpen believers like carpenters sharpen tools. So now, ask yourself, ano ka ba? Are you a spectator or a participant? So, God empowers you not just to sit in that chair, but to serve in the field. Ministry is not reserved for the pastors only. Every believer is called to serve. As D.L. Moody once said, sabi po ni D.L. Moody, sige ko, next slide. Sabi niya, the church is not a place for spectators, but for participants. And ministry is not just for a few, but for everybody, every Christian. This is not a spectator sport. Ang ministry po ay hindi spectator sport. And so, mga kapatid, ang empowerment, ganito po ang nangyayari, di ba? Empowerment means ordinary believers become extraordinary servants. Halimbawa po, ikaw bilang isang ina, if you are teaching your children to pray, or you are a student, and you are sharing Christ in school, maaring sa kumpanya, nagtatrabaho ka, but you're working in integrity, showing integrity. So what are these? These are ministries empowered by God. Kaya mga kapatid, ano man ang ginagawa mo ngayon, ano man katayuan mo ngayon, huwag mong i-underestimate yung iyong ginagampanang papel. Because, oo, ang mga pastor, tumatayo rito sa pulpit at nangangaral, but you stand in places where we pastors cannot. Di ba? Meron pong, next slide po. One church placed this sign at the exit. No, sabi, you are now entering the mission field. So, ito po ang totoo. Ministry happens not only inside this sanctuary, ministry also happens in your homes, in your workplaces, and in the streets. Ang mga leader po sa iglesia, hindi sila substitutes for the Holy Spirit's work in every believer. They are tools Christ uses to unlock the gifts already placed in the people of God. Sabi po ni John Stott, si John Stott sabi niya, next slide po, the gifts are given not to make some Christians superior to others, but to make all Christians effective. Sige, ganito. Kasi halo-halo naman dito. Meron na matatagal na sa church, merong mga bago. Maaring dahil bago ka pa lang sa iglesia, ay iniisip mong wala ka pang kakayahan na maitutulong sa iglesia. Pero, don't you worry. Hanggat mayroon kang pagnanais na magamit ni Kristo, matutuklasan at matutuklasan mong may ipinagkaloob pala sa iyong spiritual gift ang Panginoon. Pero, sa mga matagal ng miyembro ng iglesyang ito, na hanggang ngayon ay hindi pa ninyo natutuklasan ang inyong spiritual gift, ito po ang sikreto. Anong sikreto? Be involved.
Be involved. Magboluntaryo kang makilahok, sumama, makiisa sa mga gawain ng paglilingkod. Because equipping is not about just filling those chairs, but it is about mobilizing disciples. So yun po ang ibig sabihin ng equipping. Ang goal po ng equipping ay ma-mobilize ang mga alagad ng Panginoon. Ang common graph na makikita po ninyo sa mga nag-aaral ng iglesia, meron pong tinatawag na bell curve. Bell curve. Dito, may guhit na ganyan, dito ay 10%, and then yung malaking curve dito ay 80%, yung dito ay another 10%. Ano ibig ko pong sabihin? Dito sa 10%, sa left side, mga inactive. Dito sa right side, mga active. Ang malaki, 80, yun ang di mo malaman kung active o hindi. Saan ka doon? So kailangan po, mas lumaki yung dito, no? Sa right side. Maraming ma-mobilize na involved sa ministry ng church. Especially po sa pangangaral ng mabuting balita. So once equipped, the church doesn't stop there. Empowerment continues as we are built up together. And so let's move on to our second point. Empower for edifying, which is found in 12b to 14. Sabi po sa 12b, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. So, ginawa po ito ng Panginoong Hesukristo upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Para sa mga banal lang pala yan, hindi naman ako banal. Hindi po. Alam niyo na po ang katuroan ng salita ng Diyos dyan, di ba? Once you have placed your faith in Christ, God looks at you as holy. And you are that saint. No? So sinabi po, iyahanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Kaya dapat ma-involve ka kung hindi sinasabi mong banal ka. Hindi pa pwedeng nakaupo ka lang dyan, pero sabi mo banal ka. Hindi yun ang purpose po, no? Ang sinasabi rito, ihahanda sa paglilingkod ang mga banal. Ikaw yun. So inihahanda ka na sa paglilingkod. Kaya lang baka ang tagal-tagal na, nakaupo ka pa lang din dyan, hindi ka pa rin involved sa mga gawain ng iglesia. Baka mabutas na yan silya mo dyan. So mga kapatid, edification means strengthening. It's strengthening faith, love, and unity. This is a fact. The church is not a loose collection of individuals, but the church is a body, as I have mentioned earlier. The church is a body. Edifying, sa Tagalog, pagpapalakas ng isa't isa, kung paanong tayo ay nagtutulungan para palakasin ang buong iglesia. Hindi pa pwedeng may naiiwan na mananatiling mahina. Kailangan lahat lumalakas. Halimbawa po, ito na, nung ako'y nasa Campus Crusade for Christ, ang madalas na illustration nila doon, yung pong bunton ng mga gatong, no? Yung mga panggatong na kahoy. Na ang lakas ng apoy kasi sama-sama sila. Sama-sama yung mga mananampalataya, malakas. Tanggalin mo yung isang gatong doon, yung isang kahoy, eventually, mamamatay yung apoy noon. Manghihina yung apoy. Kaya talagang lumalakas lang po tayo kapag tayo'y nagkakasama-samang naglilingkod, nagkakasama-samang sumasamba sa Panginoon.
Ang problema po, ang nakikita ko sa ating church, meron po tayong mga church hoppers, church loafers. Anong ibig sabihin nun? Ay, si Pastor ganito ang speaker, doon muna ako sa ibang church. Ay, si Pastor ganyan ang speaker. Ay, gwapo si Pastor, attend ako. Bakit ganun? Hindi po tayo lalakas nun. Kailangan magsama-sama po. Kasi po, si Pastor June, chinecheck niya ang attendance natin lagi. Nire-report po sa amin yan sa pastoral team. O, ito po yung attendance sa first worship. Ito po yung attendance sa second worship. Every Tuesday po yan na nagbi-meeting kami. Nire-report po yan ni Pastor June. How come hindi po consistent yung number? Kasi marami pong church hoppers. Dapat po, iwasan natin yan. Kasi hindi tayo mag-grow kung hindi po tayo laging nagsasama-sama sa pagsamba at sa paglilingkod sa Diyos. Importante po yun. Hindi ka lalago ng mag-isa. Di ba, meron tayong ilustrasyon na yung puno ng kawayan, hindi pa pwedeng isa lang yan eh. Di ba, yung puno ng kawayan, pagka, sumusobra na naman ako sa oras. Yung puno ng kawayan, di ba, pag nag-iisa yan, pag dumating bagyo, bali yan. Pero pag sama-sama sila, ang dami nila, matibay. So yun po yun. Anyway, since wala na po ako masyadong time, siguro tatalo na po ako doon sa point number 3. No? Empower for establishing. 15 to 16. Speaking the truth in love. Sabi po dyan sa Tagalog, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang bahaging pinag-uugnay-ugnay ay magiging isang katawan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, pag sinabing establishing, ano yan sa Tagalog? Pagtatatag sa katotohanan, kung paanong tayo ay pinapanatili ng Diyos na matibay sa Kanyang salita. Ano po ang nagpapatatag sa atin? Sa iglesia, as a church, ang sabi po dyan sa verse, pag-ibig, love. Love is ecclesial glue. It is the Spirit's fruit and the mark of true discipleship according to John 13:35. And so Paul emphasizes truth and love. Truth and love must go together. Truth without love wounds. Love without truth deceives. Empowerment means holding both together. And a church is empowered by Christ. A church empowered by Christ is a church where love is the operating system. Sabi po ni Augustine, sabi niya, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. In all things, charity. In charity, love po yun. No? Ang isang doktor, a doctor must tell the truth about his diagnosis, but with compassion. Likewise, the church must speak truth tenderly. Nagmi-meeting po ang mga board of elders natin tungkol sa mga kung ano-anong mga problema sa ministry, sa mga kaugna-ugnayan ng mga miyembro natin dito sa church, especially yung mga nasa ministry. Of course, meron po silang paghahandang ginagawa. At alam po nila kung paano kausapin ng mga taong ito. Ang paalala po natin, speak the truth tenderly. Correcting a brother in Christ should be like a doctor giving medicine. Minsan mapait yung medicine, but it is always for healing. It is always for healing. So practice speaking truth with gentleness, and we should ask ourselves the question, am I correcting to heal or to hurt?
Christ is the source and goal of growth. Empowerment aligns us with Him. Sabi po ni Augustine, Christ is not valued at all unless He is valued above all. So, ask yourselves, am I growing like Christ? Because empowerment is not about programs, but about becoming Christ-like. Sabi po dyan sa verse, every part doing its work. Ang empowerment po kasi, it creates synergy. Ano po yan? Di ba yung unity in diversity? An orchestra, or yung maging ang choir, no? Yung orchestra, maganda ang tunog nung naririnig mo because each one plays his part. The church is God's symphony. The church is God's symphony. And we are empowered to play in harmony. Kaya, halimbawa, sa bayanihan, di ba sa bayanihan, everyone carries the house together. We call that bayanihan. We carry the house together. Doon sa mga probinsya, uso pa yata yan, no? But in the church, everyone carries the mission together. Hindi lang po yung mga pastor, hindi lang po yung mga elders, hindi lang po yung mga deacons. Tayo po sama-sama. We carry the mission together. So, ask yourself, am I doing my part or am I letting others carry the load alone? In conclusion, mga kapatid, God empowers His church through leaders to equip, edify, and establish. The goal is not just activity, but maturity and unity in Christ. So don't just sit in your chair. Step into the ministry God has prepared for you, especially in bringing the gospel to the people and win souls for Christ. So when every believer is empowered, the church becomes unstoppable, united, and mature in Christ. So, manalangin ka, sabi mo, Lord, empower me to serve, not just to sit. Where can I contribute to the body's growth? And live the truth in love, in conversations, decisions, relationships. Sabi po ni Charles Spurgeon, the church is not perfect, but it is the bride of Christ. Let us love her, serve her, and build her up. So may we be a church empowered by God, equipped for service, edified in truth, and established in Christ. Let's pray together. Lord Jesus, empower us today, equip us with your gifts, edify us in unity, and establish us in your love. Help us to be a body that reflects your grace to the world. Panginoon, tulungan po ninyo ang iglesyang ito, ang bawat isa po sa amin, na malaman po namin talaga kung ano po ang ibig po ninyong sabihin sa amin, kung bakit kami tinawag ninyo at napabilang kami sa iglesyang ito. You have called us to be here not just to sit, but to be involved in serving you and taking the gospel to the people around us so that this church, Panginoon, ay magsilbing maningning na liwanag para sa mga lugar na nasa kadiliman. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.